Kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinize. So ngayong araw, under update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Opinion Mo TV. So meron to pamagat na sa wakas, Bato de la Rosa bistado na atong ang tinawag na Rodney Bato. Nako, nakakagulat. Magugulat kayo dito. So yan yung manonorin natin ngayon. So bago natin simulan Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa na China. Ginapabagat ng video ito, sa wakas Bato de la Rosa bistado na atong ang tinawag na Rodney Bato. Nako, magugulat kayo dito. So bakit kaya tinawag na Bradman? So again, Opinion Mo TV, Philippinoise. So like, comment, share, subscribe. Start. Hindi na po kami lumapit para pumahanap siya. Start zero. Kanina po kami lumapit para pumahanap siya. At hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay na kasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Ito ang Tapos mga sasabihin lang yan ng mga videos, yan kasi mga sugarol, deserve. Sobrang dali lang sabihin, ano. Like sobrang dali lang talagang sabihin. Especially, you know, ay nako. nangyari mga idol at mga kaganapan noong mga panahon ng pag-iimbestigahan ni Bato de la Rosa at pinatawag pa mga idol ang mga kaanak ng biktima sa Senate hearing. Na ayon nga mga idol sa mga biktima ay nababagalan di umano sila sa investigasyon na ginagawa ng gobyerno noon noong panahon ni dating Pangulong Duterte, na kung saan nga mga idol ay napakarami na di umano mga witnesses at mga ebidensya ang kanilang ipinapakita. Subalit ang pag-usad ng kaso nga mga idol at pag-usad ng pag-iimbestiga ay tila usad bago nga mga idol at parang binabaliwala lamang at hindi pinagtutuunan ng mahalagang atensyon. At kahit ilang bisis nga mga idol na magpatawag ng Senate hearing si Bato de la Rosa sa Senado tungkol nga mga idol sa mga nawawalang sabongero, at doon nga mga idol ay napakaraming kaanak ang kanyang ipinatawag, subalit wala din namang nangyari. Narito nga mga idol ang isa sa Grabe din yun, ano, yung time nila na parang wala talagang nangyari. Like paano mo maipaliwanag yun? Tapos magugulat ka ngayon, sobrang bilis lang pala, 'di ba? Sobrang bilis lang pala. Ay, di mo rin talaga masasabi na sobrang bilis ngayon, ano, kasi yun nga, tumakbo na rin siya ng mahabang panahon. Pero ewan ko lang, I think kung yung administration dati ngayon yung nagha-handle ng case na yan dati, baka for sure kahit papaano gumalaw siya, di ba? Di ba? Kaysa sa yun nga, buong term ng kabila is parang ewan ko, diba? Sometimes sila pa mismo yung ano, question sa ano, sa mga witness or family. Diba? Nice. anak ng biktima ng nawawalang sabongero, na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na napakabagal di umano nga mga idol ang pag-usad ng investigasyon tungkol sa kaso ng kanilang mga kaanak nga mga idol na mga nawawalang sabongero. Pero to be fair naman, kahit sa administration naman talaga, sometimes talaga yung justice talaga natin sobrang tagal makuha, 'di ba? Like kahit sa administration lang yan, sobrang tagal talaga makuha ng justice. Ewan ko ba kung bakit ganyan, sobrang tagal ng due process na yun, ano. Ay, nako. Daw po niya. Magpupuntik daw po. Tapos noong time na, ngayon na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi. Tapos aalis para po bumiyahe papalago. Noong time na po na bumiyahe siya, papalago na po yun, nag-live po siya noong January 12. Papalago na po yun, tapos sa Cruz. Tapos tumawag po siya sa akin ng mga 11 PM po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Mabilio po. Kasi sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanua, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Grabe, no? Tapos yun na po yung huling contact namin. Hindi na po siya tumawag ulit. Na-contact pa talaga nila, and then that time hindi nila ini-expect na may mangyayari palang masama, no? Pero yun nga, grabe yun. Sobrang parang inano lang yung buhay ng tao eh. Parang dinesisyonan agad. Diba? Like kung ikaw, may mali kang nagawa or inaano mo kami, bang, tumbagad. Diba? Di pa rin makatarungan siya, men. Kahit sabihin mo na, if ever lang to ha, if ever totoo talaga na nanyupi,
di pa rin talaga di pa rin talaga siya ganun kaano na parang kukunin mo na lang or deserve nila. 'Di ba? Kasi may justice naman tayo. 'Di ba? Yan nga yung reason kung bakit nandun sa dahig si FPRRD. Kasi binago niya yung 'di ba? Sinuway niya yung human rights. Rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, hindi nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, nahuhold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakapakilala ba kay Sabilio? Namit na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin namit po. Hindi pa niyo namit? Kayo po, kayo. Namit mo? Sino nakamit kaya Sabilio? Kayo ang tatlo. Pagkatapos ito, tanungin ko kayo kung anong tingin nyo kay Sabilio. Ha? Sige po. At dito nga mga idol sa mga punto na ito ay talagang nakakainis. Parang din parang yung mga family pa yung kino-cross-examine ganon. Ewan ko kung yun yung kasi yun naman yung madalas na nababasa ko sa sa comment section natin na parang bakit parang tila yung yung hindi mahirap ipaliwanag kasi kung sasabihin natin yung word parang lalabas na parang pinagbibintangan natin sila pero parang may something ba, 'di ba? Parang may something. Makita nga mga idol na ang mga nagtatanong katulad ni Bato de la Rosa ay parang walang kagana-gana at pakamot-kamot pa sa ulo na animo nga mga idol ay hindi niya pinapakinggan ng maayos ang bawat sinasabi ng mga biktima na kung saan nga mga idol. Parang ganyan yung yung nangyari sa case kay Kibuloy, kay FPRRD din. Iba yung atake ba? Yung case din ni Bibi Sara, iba yung atake. Yan yung nakakainis kasi parang nagbe-base sila sa kung sino yung nasa side nila. 'Di ba? Si Senator Robin Padilla, anong ginawa niya doon sa sa parang nag-witness kay Kibuloy. 'Di ba? Parang grabe yung tanungan niya sa witness nung kay Kibuloy. Kung totoo talaga na ganyan. Hindi wag kayong magtakip ng mukha. Anak ng teteng Bakit ba yung witness na yan pananagutan mo ba yan if ever ilantad mo yung mukha niyan sa publiko? Ha? Kaya nga, ang problema nga sa bansa natin kulang tayo sa witness protection or ewan ko ba kung gaano kahigpit yung witness protection natin na to the point na may maraming witness na ayaw magtiwala, 'di ba? Ayaw magtiwala sa witness protection natin. 'Di ba? To the point talaga bulol talaga para umaabot sa ganyang punto yung bansa natin na may mga nakakita naman sana sa mga krimen pero nung nabalitaan nila na sobrang big time nung kalaban is hindi na nila binabangga. Alam niyo yung ganyan. Kasi natatakot sila sa buhay nila Sa ibang bansa naman, hindi naman ganyan. Sobrang solid naman ng witness protection program nila doon. 'Di ba? Dito sa atin, sobrang talaga. Tapos ang gusto ni Senator Robin, kung talagang ganyan, ipakita mo yung mukha mo. 'Di ba? Like, si Kibuloy yung pinag-uusapan Bakit yung witness yung ningin mo, 'di ba? Kakainis. Tapos ito, kilala siya sa video. Tatanungin ko pa kayo mamaya, ay labis na naghihinagpis sa bawat salita at salaysay na kanilang binibitawan tungkol sa kanilang mga kaanak na mga nawawalang sa bungero. Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kanino po kami lumapit para pumahanap siya. At hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami kasi napapagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay na kasalalay dito Para po kasi kami nangangapa. Tama. Hindi namin alam kung saan namin siya mahanap. Tapos po yung number po nila. May times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13 to 14. In short, parang aligagana. 'Di ba? Aligagana. Kasi minsan nagre-ring, minsan hindi. So, ba't ayun? Kasi inaano pa natin to, paano natin susunod? I think yung nangyari dyan, parang sila sa emosyon like, mabot talaga po yung mga manyunyi na yun. Mabot silang to, hindi yun agad. Pero yun ba naman, bigla mo namang lahuin na parang lang yung karaming tao, di ba? Parang nadadala sila sa emosyon dun Hindi man lang nila ginamit yung utak nila, di ba, na baka may maghanap dito. Nasaan yung dito, nasaan sila huling nakita. Ayun, sa sabungan pala, yari. Nagre-ring po yun. Pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po, yung lumipas. Ako. Nagre-ring po ulit siya.
Yun po yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung ang gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Ito ang mga pakiusap nga mga idol at request ng mga biktima na kung saan nga mga idol ay hindi napagbigyan at hindi nabigyan ng tamang investigasyon, na kung saan nga mga idol kung sana ay ibinigay ang CCTV footage ng mismong sabungan ng bawat sabungan na sinasabi nga mga idol na pinakinaruhan Kaso lang parang movie yung datingan. ng mga nawawalang sabungan. Diba? Na parang sira yung CCTV that time. At kaso, Grabe na parang hinango sa totoong pelikula talaga. Nakakainis din yung part na yan na kung kailan kikailanganin yung mga CCTV na yan. Saka pa siya nasira. Diba? Or sira. ito nagawa nga mga idol at tila napagtakpan na kaagad ang buong krimen na kanilang ginawa. At dito nga mga idol sa mga sumunod na investigasyon ni Bato de la Rosa, na kung saan nga mga idol ay tila pinapanigan niya si Atong Ang. Brad. At minsan nga mga idol ay mayroong pang pagkakataon na tinawag niya itong Brad. Narito nga mga idol ang video at kayo na ang humusga. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan. Hindi din, sir. Oo. Naging si PNP mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo, bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Sino naglagay sa iyo SPD ng Kalamba? At the time of General Ilazar po, sir. General Elizar. Yes, sir. O, ito yung mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya itong ang para ipin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder ba yun? Frustrated murder? Wala akong masasabing may kinakap. Hindi po time yun? Hindi po. At dito nga mga idol sa punto na ito ay tila ay pinapakita ni Bato de la Rosa na siya ay pumapanig kay Atong Ang, na kung saan nga mga idol ay tinatanong niya ito kung satisfy ba si Atong Ang. Bakit sa si Atong Ang pa yung tatanungin kung satisfy ka ba sa tanong ng pulis? Si Bato de la Diba Rosa dapat ang na tanongin tinawag niyang yung mga family ng victim na satisfy ba kayo sa sa paliwanag ni Atong Ang? Diba dapat ganun? Kasi sila yung biktima eh. Iba din. si Atong Ang. Panoorin ninyong mabuti mga idol at pakinggan. Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atunghang? Kung magtanong ka, you direct it to Your Honor, Chairman. Senyor, Ano na magsatatapos Honor, niya? ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya ang tutukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture, hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol nakakilala nila tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala kaya siya sabi ko, nakita ko na siya once. Ayos nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Sabi, natanda ko lang mukha niya. Pero nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Eh, ba't saan niya nasanay ka magsalita magpagsinungaling ng tao? Yun yung ginagawa ko. Tapos nalabas ng mga Sa testigo. ano, utak pulis, Sinungaling. Alam naman natin, So, may mga pulis, kita niyo naman yun. Kasi utak pulis din ako eh. Mamaya na. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Kaya ka, hindi ka. Thank you, Brad. Ilaw ang salita mo. Brad. Ito terminology na Thank you, Brad. 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 Brad. Ganyan, Brad. Thank you, Brad. Nakita niyo naman siya magsalita. Kaya ka, hindi ka. Ilaw ang salita mo. Thank you, Brad. Ito terminology na Thank you, Brad. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Ganito ang mga kaganapan mga idol sa loob ng Senado, na kung saan nga mga idol ay pinamumunuan ni Bato de la Rosa. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay bakit tanging si Bato de la Rosa lamang Sabagay, ang oo nagpapatawa nga ng naman. hearing nga mga idol at pag-iimbestiga tungkol Pwede sa naman mga siguro nawawalan ano sa bungero. like for example, Dahil noong mga hindi ko panahon sinasabing nila, ito mga yun pero yun para madaling ma-handle. Diba kasi kung may opposition yan, ewan ko lang din kung bakit yung ibang senador natin hindi sumali dyan.
'di ba? Wala bang against kay kay Atong Ang, or yung nakisimpatya doon sa family ng victim? Hindi din natin alam. So, yeah. Ni dating Pangulong Duterte ay dapat siya na mismo nga mga idol ang namuno dito sa pag-iimbestiga. Subalit ang tila ginawa lamang noon nga mga idol ni Bato de la Rosa ay magpatawag ng hearing at magtanong lamang sa mga biktima na wala namang kaukulang. Sometimes din kasi yung mga hearing nila is parang At ano ang inyong opinion patungkol dito? Ewan ko. Ibahagi mo Paano nyo may paliwanag yan? Like kita nyo naman, yung papuntang election pa lang, sobrang daming senador na panay hearing. Kasi syempre parang free advertisement nila yun 'di ba? Free advertisement nila yun kapag tumatakbo sila. Alam niyo yung ganyan. Kaya nga sobrang inis na inis ako dati kay Senator Amy Marcos. Kasi sobrang halata na nakikiano lang sa hearing para bumango yung pangalan niya. Kita niyo naman, nagbunga. 'Di ba? Nagbunga. Nanalo si Senator Amy. Kasi siya yung isa sa pinapanood Tapos yun nga, kinatigan niya pa si FPRD. So bumango talaga. Sino ba mag-aakala na manalo yung si Amy na yan? 'Di ba? Senator Amy. Sino ba mag-aakala? Kahit ako, hindi ko ngayon expect na manalo yan So ayun, nanalo, lumusot. So effective yung pinagagawa nila. Kaya syempre, this coming 2028 na naman, as expected, baka magugulat na naman tayo yung arrest na FPRD, bubuhayin na naman yan this coming 2028. 'Di ba? Biglang may maghihiring na naman dyan. May papanagutin na naman. Yung ganyan na parang ginagamit lang yung Senado natin para magpabango. Hindi para sa talaga. 'Di ba? Bigla ka ba nang magpaano ng illegal arrest of FPRD doon sa Dahig, tapos ngayon gawa ng batas. Kaya nakakalungkot sa bansa natin. Kasi parang ewan ko kung pinipersonal ba yan or parang nakarekta na lang sa kanila yung pagiging senador. Diba? Hindi na talaga para sa taong bayan. Kita nyo naman, sobrang lantaran na nga ngayon. By kulay, by friends, diba? Or by kakilala, or parang padrino system ba? Yung sa Senado, parang nakadepende na lang kung kalyado kita, sige, G. Pero kapag hindi, sige, bakbakan. Parang ganyan ba? Kakainis, diba? So anyways, hanggang dito na lang muna Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin. So kayo na lang bahalang humusga kung ano masasabi nyo dun sa remarks ni Senator Bato dyan sa issue ni Atong Ang. Sa akin naman yung pagtawag niya ng Brad, I think wala namang ganong mali siya yun. Pero yun nga, yung closeness kasi nila, 'di ba? Na parang pwede mo siyang maiano din na parang baka may talaga dito. Ang ko lang, bakit si Atong Ang yung satisfy ka ba doon sa sinabi niya? Hindi naman si Atong Ang dapat i-satisfy diyan kundi yung mga family ng victim. Kasi sila yung family ng victim, 'di ba? Sila yung nagbintang. So dapat kung magpaliwanag si Atong Ang, yan yung isabihin niya sa mga family, tapos kung sabihin niya sa family na satisfied ba kayo doon sa paliwanag ni Atong Ang. Dapat ganyan. Hindi yung si Atong Ang satisfied ka ba doon. Diba? Parang baliktad. So anyways, kayo. Ano masasabi dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, Filipinoizy Opinion Mo TV. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out.